Magandang buhay po muli sa inyo lahat. Ito po yung ating ang ating upload po ngayon ay tungkol sa kasi kailangan may basbas tayo. Pag walang basbas, hindi ka na ibig sabihin, hindi ka na madadagdagan. Puro kasalanan na lang. Pag puro kasalanan, paano mo malilinis ang iyong sarili? Kaya itong dasal na ito yung mga bawa, nagpakarga ka, nagpabasbas ka. Okay. Tapos, siyempre, kung nadagdagan ka, makakagawa ka din ng araw-araw na kasalanan. Paano malilinis ang sarili mo? Itong nang ginagawa natin pag-upload, ito yan. Panalangin sa paglilinis ng sarili. Itong Anima Christi. So, habang kami nagbabasbasan, kada biyernes kami po ay nag-ritual dito, nagdarasal, nagkakarga, nagdidebosyon, at siyempre, para lahat, para po sa nagkakarga kami ng sakunat, bukod sa kabal, sa lihis, para makagalingan sa paggagamot, depensa sa mga kulang barang, tagal po, palipad hangin, at pangontra sa mga elemento, espiritu, o anumang masasamang elemento. Pero bukod pa sa ganyan, merong nakakagawa pa rin kayo ng physical na kasalanan. Ang tanong, paano mo malilinis ang iyong sarili? Ito po yung sagot ko dyan. Kaya kung kayo po ay nag-spiritual, kasi tayo, pag wala tayong spiritual, wala tayong sabing, hindi tayo sakop ng hindi natin itong lihim na karunungan, yung simple lang, pangkaraniwan lang. Ang ginagawa lang natin ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa ating mga nagawa. Yan po yung ating karaniwang ginagawa kung tayo ay hindi kasama sa mga espiritual na may lihim na karunungan. Yan po yung karaniwan na nagkakasala tayo, humingi tayo ng tawad sa ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po yun. Pero kung ikaw naman ay kasama sa espiritual, may lihim na karunungan, ito naman po, mas mataas po ito. Paglilinis sa sarili, ito po yung Anima Christi. Kailangan kada biyernes, binabasa rin ito, dinadasal din ito, para malinis ang iyong sarili sa mga kasalanan. Kukumpletuhin po natin ang pag-upload para ito, simulan. Anima Christi, Sanctissimi, Sanctificami Corpus Christi, Sacratum Salvame, Sanguis Christi, Pretiosissimi, Enabrame Aqua Lateris Christi Purissima Mundami Sudor, Vultus Christi, Virtusissimi Saname Pasio Christi, Piissima Comportame, O boni Jesus custodime, entra vulnera tuas con abscondime, non permitas me separare ab hoste maligno dependemi in hora mortis. Bucami hubimi binere adtemi ate et ponemi huxtate ut cum angeles et archangeles tuis laudem te per infinita secula secolorum amen. Anima Dominus Dios Sabaoth Christi Jesus Corpus Christi atum peccatum egusum Jerusalem versadet lababime salvame.
Yan po ang dasal. Yan po yung dasal ng ating Anima Christi. So para alam nyo po yan, na kung kayo ay sumusubaybay sa ating channel, huwag nyo kalilimutan na sa kada Biyernes ay magdasal ng Anima Christi kung kayo ay nasa espiritual. Tulad ng mga viewers natin, tulad ng subscriber natin, alam ko sumusubaybay kayo. Bukod kayo sa humihingi ng kapatawaran ng kasalanan sa ating nagawa, magbasa din kayo po ng Anima Christi. Importante po yan. Kasi iba po yung kalakasan niyan eh. Para po huwag tayong manghina, mas tayong malakas. Kasi sa mga espiritual, doon gumagano yung mga kabal, lihis, yung talas ng pakiramdam. Ako nga, kaunting kalampag lang dito. May gumigising sa akin eh. Alam ko kung may panganib kahit ako natutulog, nagigising ako. May yung aking gabay ang nagbabala eh. So, sa ngayon po, yan muna ang natin. At shoutout nga pala sa ating mga subscriber, sa ating mga viewers. Yung tanong ni bro na yung kung may orasyon ba sa mga anak na matigas ang ulo na ay sumunod sa magulang. Meron po yan, debosyon yan eh. Kailang madebosyon, hindi katulad ng ibang tao. Tirahin agad natin ng orasyon. Pwede. Kaso pag pamilya, baka pagsisihan mo eh. Magdebosyon ka. Kasi pamilya yan, bilang magulang, anak mo yan. Pag ibang tao, pwede natin agad tirahin yan eh. Masusunurin natin yan. Mawawala ng diwa yan eh. Nakakapiling mo yan. Kung ibang tao, gusto bang mangyari sa anak mo yan, wag. Kaya sabi ko, magdebosyon ka. Mapapasunod natin siya ayon sa kanyang kalooban, sa kaisipan, makikita niya yung kaliwanagan na mali ang ginagawa niya. Yun ang debosyon. Bilang magulang, magdidebosyon ka tapos saka natin orasyonan. Pero pag ibang tao, wala nang debosyon, tirahin natin. So, yun ang sa'yo, kapatid. Kasi pag binigay ko sa'yo orasyon, bakit tirahin mo agad, anak mo yan? Parang yan yung ang orasyon ginagawa dyan ay tulad din sa mga hayop, napapasunod ang hayop. Hindi naman hayop yan, siyempre, pamilya mo, sabi nga sa'yo, pamilya mo yan eh. Kaya magdebosyon ka. Ang ating orasyon ay yung kusa siyang magbabago, kusa siyang mag-iisip na mali ang ginagawa niya. Dahil nga yun, nagdidebosyon ka bilang magulang. No? At shoutout nga pala sa inyo lahat dyan. Sa lahat ng ating walang humpay at walang sawang ating sumusubaybay sa ating GIUF sa Team Lagalag. Hanggang ngayon po ay ating tuloy-tuloy na ulit tayo tapos ng eleksyon. Kahapon na naman, andun ako sa Kapitolyo ng Laguna. Imbitado tayo ng gobernador ng Laguna, si Sol Aragones. Nasa VIP ron tayo kahapon, kaya lang hindi ako nagtagal. Dahil mga nakatayo naman, mayor, vice mayor, mga board member, mga nakatayo, tayo din kami. Kasi umuwi na tayo. Basta nakita ko ni Sol Aragones, okay na yun sa akin. At magkikita pa naman kami. At nagpapasalamat sa atin at nasuportahan natin sila kaya nanalo. So, salamat sa inyo sa lahat. Hindi ko kayo ibig sabihin, hindi ko kayo bibiguin na hindi matuto sa ating espiritual. Ibibigay ko lahat sa inyo ng kalamang ko. Pero ito po yung sa libro na babasa nyo. Hanggang dito lang ang kalaman ninyo. Hindi nyo makikita yung physical,
yung gumagana ba o hindi. Kasi binibigay ko sa inyo orasyon. Pag nabinigay ko na ito, ni-upload ko, yun lang kakayahan nyo. Paano nyo mapapagana? Dito sa kada biyernes, pinapagana namin dito. Kailangan may gumana ang power mo. Na ibig sabihin, nag-spiritual ka. Paano malalaman kung may kapangyarihan ka, kung may power ka, wala. Ito po yung yung pagkakaiba ng nandito kesa din sa upload ko sa YouTube. Pero ito yung upload ko sa katagalan, ganyan din ang mangyayari sa inyo. Matututunan nyo yan eh. Huwag kayo mag-alala dito sa karunungan lihim kasi mismo pag ikaw ay tumaas ang pananampalataya mo, iniriya mo dito, mismo yung orasyon na yan magtuturo sa iyo eh. Ito 100%. Kahit na ayaw mo manggamot, manggagamot ka. Kasi nasubukan ko sarili ko yan. Sabi ko, tama na ako, may depensa lang sa sarili ko. Wala akong intensyon manggamot. Pero wala para kasama yan eh. Manggagamot at manggagamot ka. Makakagaling at makakagaling ka na may mga karamdaman. Yung mga mahihina, hindi kaya pagalingin ng sarili. Nangihina sila mismo. Ako, hindi ako nagpapadoktor. Ako mismo gumagamot sa sarili ko. Kung kaya ako magpagamot ng magpagaling ng iba, pinagagaling ko din sarili ko at pinalalakas ko. Ito ang natutunan ko. Wala tayong kaliwa. Puro diretso ang ating hawak. So, yun lamang po at magandang gabi sa inyo lahat. At muli, paumanhin sa inyo. At yung inyong mga comment, nababasa ko lahat yan. Nababasa ko lahat po ng comment nyo. Salamat sa pagko-comment ninyo. Siguro sa susunod na araw na lang tayo magsa-shoutout. Matagal na tayo hindi nagsa-shoutout eh. So yun lamang at mapagpalang hapon o gabi sa inyong lahat.